Ang bawat umaga ay hindi laging nagsisimula sa huni ng mga ibon o sa amoy ng bagong gawang kape. Minsan, nagsisimula ito sa mabigat na pakiramdam sa dibdib, sa isang matinding katahimikan na hindi masira ng ingay, sa isang damdamin na hindi maipaliwanag ngunit nararamdaman sa buong katawan. Baka ganito ang naramdaman mo nang magising ka ngayon, nang hindi alam kung bakit, ngunit may bigat sa iyong kaluluwa. Marahil idinilat mo ang iyong mga mata at kahit pareho ang panlabas na mundo, ang iyong kalooban ay magulo. Kung nakarating ka rito, hindi ito dahil sa nakasanayan o sa aksidente lamang. Ito ay dahil ang iyong puso, kahit pagod na, ay naghahanap pa rin ng kanlungan sapagkat mayroon pa ring bahagi sa loob mo na nagnanais na makahinga ng may kapayapaan. Nakita ng Diyos ang iyong pagod bago mo pa ito makilala. Narinig niya ang iyong tahimik na mga iniisip, ang mga hindi mo ibinabahagi sa iba. Napansin niya ang iyong mga hindi nakikitang luha, ang mga hindi umaagos sa iyong mukha ngunit nag-iipon sa loob. Ngayon, hindi ka nagkamali sa pagdating mo rito. Hindi ito isang ordinaryong araw. Ang sandaling ito, ang lugar na ito, ang panalangin na ito, ay isang banal na pagkikita. Isang sagradong paghinto sa gitna ng ingay. Isang pagkakataon upang manahan sa lilim ng kataas-taasan, kahit na sinubukan ng pag-aalala na sakupin ang bawat sulok ng iyong kaluluwa. May mga kadena na hindi umaalingaw-ngaw, ngunit humihigpit. Ang kadena ng kakulangan na hindi palaging material, ngunit parehong mabigat. Ang kadena ng patuloy na pag-aalala na pumapasok sa isipan mula pa sa pagsikat ng araw. Ang kadena ng takot sa paano kung kulang, paano kung hindi sapat, paano kung mag-isa na naman akong lumaban. Ngunit ngayon, ang salmo na ito, ang salitang ito, ang presensyang ito, ay hindi dumating upang hatulan ka dahil sa nararamdaman mo. Dumating ang mga ito upang paalalahanan ka na mayroong kanlungan sa gitna ng bagyo, na mayroong makapangyarihang lilim na kayang takpan ka kapag ang lahat ay tila walang katiyakan, na mayroong lugar sa loob mo kung saan maaari ka pa ring makahinga ng may kapayapaan. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat bago ka lumapit sa Diyos. Kailangan mo lang magpasya na huwag nang maglakad na dala-dala ang hindi mo kayang dalhin mag-isa. Ngayon, maglalakbay tayo ng magkasama patungo sa kanlungan na iyon. Pakakawalan natin kahit sandali ang kontrol na labis na nakakapagod. Hahayaan natin na balutin tayo ng Espiritu Santo sa kanyang kapayapaan. Hindi ito magiging isang mabilis na panalangin. Ito ay magiging isang malalim na pahinga, isang espiritual na yakap, isang paalala na ang iyong kaluluwa ay hindi nilikha upang mabuhay sa ilalim ng patuloy na banta. Kaya, huminga ka ng malalim. Ipihit mo ang iyong mga mata kung gusto mo, ngunit buksan mo ang mga mata ng iyong kaluluwa. Huwag kang magmadali, huwag mong pilitin ang sarili mo sa anuman, manatili ka lang, dahil ngayon, hindi ang takot ang magiging tanda ng iyong pagsisimula, kundi ang pananampalataya. May mga takot na walang pangalan ngunit may katawan. Nagtatago ito sa dibdib bilang isang buhol, nananatili sa isipan bilang isang walang tigil na pag-etyo, nararamdaman sa balat bilang isang panginginig na hindi nakikita. Minsan, nagsisimula pa lang ang araw at alerto na tayo na para bang may isang hindi nakikitang bagay na nagbabanta sa kaunting bagay na nagawa nating buuin. Ito ay isang pagod na hindi galing sa katawan kundi sa kaluluwa. At sa gitna ng damdamin na ito na nakakapagod sa iyo bago ka pa man umalis ng bahay, inaalok sa iyo ng Salmo 91 ang isang bagay na hindi mabibili o mapapanggap, kanlungan. Ang nananahan sa lilim ng kataas-taasan ay mananahan sa ilalim ng anino ng makapangyarihan sa lahat. Hindi ito isang pangdekorasyon na pangako. Ito ay isang aktibong katotohanan. Ngunit upang maging totoo ito, kailangan nating huminto at tanungin ang sarili natin, ako ba ay nananahan sa kanlungan na iyon
Or bumibisita lang ako kapag may mali? Nananahan ba ako sa ilalim ng proteksyong lilim na iyon o tumatakbo ako ng napakabilis kaya hindi ko na alam kung paano bumalik? Ang pag-aalala ay hindi palaging nagpapakita sa pamamagitan ng sigaw o kawalan ng pag-asa. Minsan, nagkukubli ito bilang hyperactivity, bilang patuloy na pangangailangan na kontrolin ang lahat, bilang mga isipin na hindi kailanman nagpapahinga. At sa estado na iyon, kahit na ang lahat sa labas ay tila nasa ayos, sa loob ay nararamdaman natin na nasa bingit tayo. Kaya naman, ang inaalok sa atin ng Diyos ay hindi lang basta isang solusyon. Nag-aalok siya ng isang tirahan. Hindi isang pansamantalang pagtakas, kundi isang espiritual na tahanan kung saan maaari tayong magpahinga kahit na hindi pa tapos ang bagyo. Isipin mo ang sarili mo sa gitna ng isang malakas na bagyo. Sa labas, humahampas ang hangin, bumubuhos ang ulan, ang ingay ng mundo ay tila nakakabingi. Ngunit ikaw ay nasa ilalim ng isang matibay na kanlungan na may ligtas na mga pader, na may bubong na hindi pinapasok ang halumigmig o ang takot. Iyan ang lugar na inaalok sa iyo ng Diyos ngayon. Hindi niya pipigilan ang lahat ng mga panlabas na bagyo, ngunit pipigilan niya ang mga ito na sirain ang pinakamahalaga sa loob mo. At kung nararamdaman mo na hindi mo alam kung paano makarating doon, kung naniniwala ka na labis kang nasugatan o naguguluhan upang manahan sa kanlungan na iyon, huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang magpasya na hindi mo na gustong patuloy na tumakas, na ayaw mo nang magising na ang iyong kaluluwa ay nasa bingit. Ngayon, maaari mong sabihin sa Diyos sa mga salitang mayroon ka, kahit na awkward, kahit na kaunti, gusto ko ang iyong kanlungan, kailangan ko ang iyong lilim. Ayaw ko nang tumakbo ng mag-isa. Ang panloob na kilos na iyon, kahit maliit, ay nagbabago ng direksyon ng iyong kaluluwa. Dahil hindi ito tungkol sa paminsan-minsang pagbisita sa banal na kaaliwan. Ito ay tungkol sa paggawa ng kanyang presensya bilang iyong pang-araw-araw na tirahan. At kapag nagpasya kang manahan doon, may isang bagay na umaayon sa loob mo. Hindi lahat sa labas ay nagiging tahimik. Ngunit ikaw, sa loob, ay hindi na nanginginig tulad ng dati. May mga pagkakataon na walang kakulangan ng pagkain sa mesa, bubong sa ulo o damit sa katawan. At gayon paman, nararamdaman natin na kulang ang lahat, na tayo ay walang proteksyon, na walang nagbabantay sa atin. Iyon ang pinakamapanganib na kasinungalingan na kayang itanim ng pag-aalala. Ang ideya na nag-iisa tayo, na walang nagmamalasakit, na ang lahat ay nakasalalay lamang sa ating sariling lakas. At kapag ito ay nananatili sa puso, ang kakulangan ay nagsisimulang magkaroon ng ibang anyo. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa damdamin. Ito ay espiritual. Ang kakulangan ay hindi palaging kawalan ng pera. Minsan ito ay ang pakiramdam ng kawalan ng pagmamalasakit. Ito ang pakiramdam na nakalimutan ka ng lahat, pati na ng Diyos. Ito ay ang pag-iisip na kahit na patuloy kang naglalakad, walang talagang sumusuporta sa iyo. At nang hindi natin namamalayan, nagsisimula tayong bumuo ng isang panloob na mundo kung saan ang lahat ay nakasalalay sa atin. Kung saan dapat nating kontrolin, planuhin, asahan. Dahil kung hindi natin ito gagawin, ang lahat ay guguho. Ang pamumuhay ng ganyan ay nakakapagod. Mas nakakapagod ito kaysa sa anumang pisikal na trabaho dahil pinapagod nito ang kaluluwa. Ngunit ang Salmo 91 ay nagdadala ng isang imahe na bumabasag sa pagtingin na iyon. Sa kanyang mga pakpak ay tatakpan kanya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay magiging ligtas ka. Hindi lang ito isang poetikong figura. Ito ay isang espiritual na pahayag ng pagiging malapit. Hindi ito isang malayong kalasag, hindi isang malamig na pader. Ito ang pakpak ng isang ina. Ito ang lambing ng isang Diyos na hindi lang basta tumitingin mula sa malayo, kundi yumuyuko upang balutin ka ng kanyang sariling presensya.
Pag-isipan mo iyan sandali. Isipin mo ang pakpak na iyon, malambot ngunit matatag, na nakabukas sa ibabaw mo. Hindi upang itago ka sa mundo, kundi upang paalalahanan ka na kahit hindi mo ito palaging nararamdaman, mayroong isang proteksyon na hindi nagagambala, isang mapagmahal na pagbabantay na hindi natutulog, isang presensya na hindi nawawala kahit na nag-aalinlangan ka rito. Ilang beses mo na ba naisip na walang nakakakita sa iyo? Ilang beses ka na bang nakaramdam na hindi ka nakikita sa iyong mga laban, sa iyong pagod, sa iyong tahimik na pagsisikap? Paano kung ang problema ay hindi ka nakikita ng Diyos, kundi ang nakalimutan mo na kung paano magpahinga sa ilalim ng kanyang mga pakpak? Ang salitang ito ay dumating upang ibalik sa iyo ang alaala na iyon. Dumating ito upang paalalahanan ka na hindi ka kailanman nag-iisa. Na ang nangyari ay, sa gitna ng labis na ingay, hindi mo na narinig ang bulong ng banal na kanlungan. At ngayon, sa pagbabalik sa salmo na ito, muling naririnig ang bulong na iyon. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo para makita. Kailangan mo lang ibalik ang iyong kaluluwa sa sagradong lugar na iyon kung saan ibinubuka ng Diyos ang kanyang mga pakpak. At doon, kahit na ang lahat ay pareho pa rin sa labas, maaari mong ulitin ng may malalim na katiyakan, hindi ako nag-iisa, ang aking proteksyon ay galing sa itaas. At ang mga salitang iyon, kapag isinasabuhay, ay nagiging tunay na kanlungan. Ang pag-aalala ay may kakayahang itulak ang kaluluwa patungo sa hinaharap habang kinukuha ang kapayapaan sa kasalukuyan. Hindi ito ginagawa ng may karahasan. Ginagawa ito ng may katusuhan sa pamamagitan ng mga isipin na nagsisimula bilang maliliit na pag-aalala at nagiging panloob na bagyo. Sa isang iglap, gising ka, ngunit hindi ka naroroon. Nandito ka, ngunit ang isipan mo ay nakapaglakbay na sa 10 posibleng sitwasyon kung saan maaaring magkamali ang mga bagay. At nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang mabuhay sa isang bukas na hindi pa umiiral, ngunit kinakain ka na parang totoo. Ang isipan na balisa ay eksperto sa pag-aabang ng mga trahedya, sa pagguhit ng mga problema na hindi pa dumarating, sa pagproyekto ng mga kawalan, pagkawala at kabiguan. At sa gitna ng emosyonal na pambobomba na iyon, madaling makalimutan na ang Diyos ay nagpapakita hindi sa kung ano ang naiisip, kundi sa kung ano ang nabubuhay. Siya ay ang ako siya, hindi ang ako ay magiging. Ang kanyang presensya ay hindi nananahan sa mga takot sa hinaharap, kundi sa sagradong realidad ng ngayon. Sinasabi ng Salmo 91, hindi ka matatakot sa sindak sa gabi o sa panan na lumilipad sa araw. Ibig sabihin, hindi mo kailangang mabuhay na natatakot sa hindi mo nakikita o sa hindi mo kayang kontrolin dahil tinatakpan ng Diyos ang bawat yugto ng iyong kaluluwa. Ang gabi, kasama ang mga kawalan ng katiyakan nito. Ang araw, kasama ang mga hinihingi nito. Ang bukang liwayway, kasama ang kalungkutan nito. Ang hapon kasama ang pagkapagod nito. Hindi kanya iniiwanan sa anumang oras. Ngunit upang maramdaman ang proteksyon na iyon, kailangan mong maging tahimik. Kailangan mong bumalik. Kinukuha ng pag-aalala sa iyo ang kamalayan ng kasamang iyon. Pinaparamdam nito sa iyo na ang lahat ay nakasalalay sa iyo. Na kung hindi mo ito ayusin, guguho ka. Na kung hindi mo ito asahan, mabibigo ka. At sa gayon, ang dating isang pagdududa lamang ay nagiging isang pasanin, at ang dating isang isipin lamang ay nagiging isang pasan. Kaya naman, isa sa mga pinakamakapangyarihang gawa na maaari mong gawin tuwing umaga ay pangalanan ang iyong mga takot, hindi upang bigyan sila ng kapangyarihan, kundi upang ibigay sila. Kung ano ang pinangalanan, ibinibigay. Kung ano ang ibinibigay, gumagaling. Sa paggising, bago buksan ang mga ilaw, bago tingnan ang telepono, bago tumakbo sa mga obligasyon, huminto ka sandali.
At sa mababang boses, halos isang bulong na tanging naririnig ng langit, sabihin mo ang nag-aalala sa iyo, pakawalan mo ito. Ipahayag ito na parang inilalagay mo ito sa mga kamay ng isang pinagkakatiwalaan. At pagkatapos, sa parehong paghinga, magpahayag ng isang bagay na iba, ikaw ang aking tagapagbantay, Panginoon. Sabihin mo ito hindi bilang isang formula, kundi bilang isang desisyon na magtiwala muli. Dahil nawawala ng lakas ang pag-aalala kapag ang pananampalataya ang pumalit sa pwesto nito. At ang pananampalataya kapag totoo ay hindi nangangailangan ng agarang patunay. Kailangan lang nito ng alaala, ang alaala ng isang Diyos na sumuporta na sa iyo noon, na tinakpan ka na sa mas madidilim na gabi, na nagbukas na ng mga daan nang ang lahat ay tila sarado. Ngayon, ang parehong presensya ay narito pa rin, hindi sa hinaharap, hindi sa nakaraan, narito sa sandaling ito. At kung maglalakas loob kang bumalik sa kasalukuyan, babalik ka rin upang madama ang yakap na hindi kailanman nawala. May mga araw na ang kakulangan ay nararamdaman sa lahat ng bagay. Kulang ang pera, kulang ang lakas ng loob upang magsimula muli. Minsan kulang ang suporta mula sa mga akala mong mananatili. Minsan ang kulang ay kalinawan, layunin, direksyon. At may mga umaga na tila ang lahat ng kailangan mo para maging maayos ay wala. Na parang sinara ng mundo ang pinto sa sandaling kakatok ka pa lang. Ngunit may isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa lahat ng panlabas na kakulangan na iyon. Kapag ang pag-asa ay nagsisimulang mawala sa loob. Kapag nangyari iyon, may isang bagay na nababasag sa loob. Hindi na lang ito tungkol sa pag-aayos ng agad-agad na problema, kundi sa paghahanap ng kahulugan sa patuloy na pagsubok. Ito ay isang pakiramdam ng kawalan na hindi napupuno ng mabilis na mga solusyon. Ito ang uri ng kakulangan na hindi sinusukat ng mga numero, kundi ng mga katahimikan. At sa lugar na iyon, kung saan ang lahat ay tila hindi sapat, ang Salmo 91 ay lumilitaw na may isang pangako na hindi nakasalalay sa mga sitwasyon. Walang masamang mangyayari sa iyo o anumang salot na lalapit sa iyong tirahan. Hindi ito isang garantiya ng pagiging perpekto o isang magic bubble na umiiwas sa lahat ng kahirapan. Ito ay tungkol sa isang malalim na katiyakan na kahit na ang lahat sa labas ay kulang, sa loob mo ay maaaring manahan ang isang bagay na hindi masisira. Isang selyadong lugar kung saan nananatili ang banal, kung saan nag-aaliw ang espiritu, kung saan nagpapahinga ang kaluluwa. At ang lugar na iyon ay hindi isang teorya. Ito ay isang panloob na altar na itinayo sa gitna ng kaguluhan. Minsan, naniniwala tayo na upang maranasan ang kapayapaan, kailangan natin na ang lahat ay nasa ayos. Ngunit ang totoo, ang pinakamalalim na kapayapaan ay hindi dumarating kapag ang lahat ay maayos, kundi kapag nagpasya tayong maniwala na naroroon ang Diyos kahit na tila wala siya. Ang desisyon na iyon ay nagbabago ng pang-araw-araw na bagay sa sagrado. Ang pananampalataya na iyon ay nagpapalit ng isang tahimik na kusina sa isang santuwaryo, isang nag-iisang kama sa isang altar, isang pagod na paghinga sa isang taimtim na panalangin. Alalahanin ang mga oras na kulang ang lahat maliban sa Diyos. Sa mga araw na hindi mo alam kung paano magpatuloy at gayon paman narito ka. Hindi dahil sa iyong sariling lakas, kundi dahil sa kanyang katapatan. At pagkatapos ay makikita mo na may isang bagay na hindi maaaring mawala sa iyo kailanman, ang kanyang presensya. Dahil kapag siya ay nananahan sa iyong bahay, kahit sa gitna ng kakulangan, maaari mong ipahayag ng may matatag na kaluluwa. Wala akong kulang kapag ang Diyos ay nananahan sa aking bahay. Ito ay isang pahayag na hindi tumatanggi sa sakit o nagpapaliit sa mga pangangailangan. Ito ay isang pahayag na pumipili na magtiwala kahit na hindi ito nakikita.
na kinikilala na ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa pag-alam na hindi ka nag-iisa sa gitna ng lahat. Dahil kapag ang lahat ay kulang, ngunit ang pananampalataya ay nananatili, ang mahalaga ay buo. At mula roon, maaari kang magsimula muli. Hindi palaging ang kaguluhan ang naglalayo sa atin sa kapayapaan. Minsan, ito ay ang nakasanayan. Maliit na mga kilos na inuulit natin nang hindi iniisip, mga rutina na tila hindi nakakasama ngunit dahan-dahan ay nagpapalayo sa Diyos mula sa sentro ng ating buhay. Isa sa mga kilos na iyon ay ang simula ng araw sa boses ng mundo bago ang boses ng langit. Ang magising at halos nang hindi namamalayan, suriin ang telepono bago manalangin. Ang ilantad ang ating sarili sa mga balita, sa mga notifikasyon, sa mga pang-emergency ng iba, nang hindi pa naaayon ang kaluluwa sa presensya na sumusuporta sa lahat. Ang ugali na iyon na napakakaraniwan ay nagbubukas ng hindi namamalayan ng isang espiritual na siwang. At sa siwang na iyon ay pumapasok ang pag-aalala. Pumapasok ito nang hindi napapansin, nagkukubli bilang pag-aalala, sobrang pagkakakonekta, maling pagiging produktibo. Pinapaniwalaan tayo nito na tayo ay may alam, ngunit sa katunayan ay hinahayaan nating sakupin tayo ng mga boses na hindi nakakabuo. At kapag ito ay naging isang rutina, ang panloob na silid kung saan dapat manahan ang kapayapaan ay nasasakop ng ingay. Kaya naman matatag na sinasabi ng Salmo 91, dahil inilagay mo ang Panginoon na aking pag-asa, ang kataas-taasan bilang iyong tirahan. Ang salitang tirahan ay hindi lang tumutukoy sa isang pisikal na espasyo. Tumutukoy ito sa isang panloob na espasyo, sa unang lugar na sinasakop ng isang bagay o isang tao sa iyong atensyon, sa iyong isipan, sa iyong enerhiya. Sino ang nananahan sa iyong kalooban sa simula ng araw? Anong boses ang una mong naririnig? Anong imahe ang una mong nakikita? Dahil ang unang pinapakain mo sa umaga ay nagtatakda kung paano gagalaw ang iyong kaluluwa sa buong araw. Hindi gusto ng Diyos na maging isang paminsan-minsang bisita sa iyong araw. Gusto niyang maging unang panauhin ng iyong kaluluwa. Siya na sa paggising mo ay naroroon na, naghihintay para sa iyo. Hindi nang may panunumbat, kundi nang may pagmamahal. Hindi nang may hinihingi, kundi nang may kanlungan. At kapag nagpasya kang tanggapin siya ng ganyan, kapag ginawa mo ang kanyang presensya bilang iyong unang emosyonal na pagkain, ang lahat ng iba pa ay nagsisimulang pumwesto sa tamang lugar. Ang takot ay hindi na nangunguna. Ang pag-aalala ay hindi na sumisigaw ng malakas. Dahil ang unang bagay na humipo sa iyong espiritu ay ang kapayapaan. Alalahanin ang mga araw na nagsimula ka ng tahimik, sa panalangin, sa pagbibigay, mga araw na kahit hindi lahat ay naging perpekto, ang iyong kalooban ay matatag. Hindi dahil ang lahat ay naayos na, kundi dahil alam mo kung sino ang nananahan kasama mo. Hindi iyon isang pagkakataon. Ito ay bunga ng isang espiritual na desisyon, isang desisyon na maaari mong gawin muli. Isang desisyon na sa paglipas ng panahon ay nagiging pang-araw-araw na kanlungan. Ang pagsisimula ng araw kasama ang Diyos ay hindi lang isang ritual. Ito ay isang kilos ng pag-aayos. Ito ay ang pagsasabi sa kaluluwa. Ngayon, hindi ka tatakbo ng walang direksyon. Ngayon, maglalakad ka ng may kasama at kapag ginawa mo iyan, kapag pinili mo ito ng paulit-ulit, kahit sa gitna ng pagmamadali, may isang bagay na nagbabago. May isang bagay na inaayos. Dahil nawawalan ng puwersa ang pag-aalala kapag ang presensya ng Diyos ang pumupuno sa unang pwesto. At ang pwesto na yon, ikaw lang ang makakapagbukas nito mula sa pinakamalalim na bahagi. Mula sa pinakamaagang bahagi, mula sa pinakasarili mong bahagi. Maraming nakakakilala sa Salmo 91. Narinig na nila ito mula pa noong bata sila, nabasa na nila ito sa mga panahon ng krisis.
Inulit na nila ito na parang isang lumang pangako. Ngunit may malalim na pagkakaiba sa pagitan ng pagsasabi ng isang bersikulo at ang pamumuhay nito, sa pagitan ng pagkamemoryado nito at ang pagiging naranasan nito. Dahil ang tunay na lakas ng salmo na ito ay wala sa automatikong pag-uulit, kundi sa may malay na paghinga nito, sa paggawa ng mga salita nito bilang isang tunay na kanlungan, hindi isang walang laman na mantra. Kapag ang kaluluwa ay magulo, kapag ang takot ay lumalabas, kapag ang pag-aalala ay sinusubukan na sakupin ang bawat sulok ng isipan, ang salmo na ito ay hindi dumarating bilang isang magic formula. Dumarating ito bilang isang bukas na tirahan, isang paanyaya na pumasok upang manatili, upang huminga ng iba. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, sa iyo ako nagtitiwala kahit na nanginginig ako. Hindi lang ito isang magandang parirala, ito ay isang kilos ng pagsuko. Ito ay isang deklarasyon na nagmumula sa pinakamahina na bahagi ng pagkatao, mula sa lugar na iyon kung saan hindi mo kailangang intindihin ang lahat, ngunit nagpasya kang magtiwala. At kapag inuulit mo ang mga salitang iyon, hindi sa iyong mga labi, kundi sa iyong kaluluwa, may isang bagay na umaayon sa loob. Dahil hindi ka lang basta nagpapahayag ng mga lumang bersikulo, pinapaalalahanan mo ang iyong nervous system, ang iyong mga isipan, ang iyong espiritu na hindi ka nag-iisa, na mayroong isang kuta na mas malaki kaysa sa iyong mga takot, na mayroong isang kanlungan na hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng lahat sa ilalim ng kontrol, na mayroong isang presensya na sumusuporta sa iyo kahit na nararamdaman mo na malapit ka ng bumagsak. Ang pamumuhay sa Salmo 91 ay ang pagtigil sa pagtingin dito bilang isang palamuti na teksto at simula ng pagtrato dito bilang isang espasyo ng buhay. Bilang isang lugar kung saan ka bumabalik tuwing umaga, tuwing gabi, tuwing ang mundo ay tila labis. Ito ay ang pagpapahintulot sa mga imahe nito na balutin ka. Ang kanlungan, ang mga pakpak, ang anino, ang kuta. Higit pa sila sa mga metapora. Sila ay wika ng kaluluwa. Sila ay espiritual na mga katotohanan na nagiging aktibo kapag nagpasya kang mamuhay mula roon, hindi lang mag-quote mula roon. Marahil ngayon ay hindi mo mababago ang lahat ng nangyayari sa labas. Ngunit maaari kang huminga ng iba. Maaari kang bumalik sa sagradong lugar na ito sa loob mo kung saan nananahan ng Diyos, kung saan wala kang kulang, kung saan ang takot ay hindi na namumuno. At mula roon, mula sa bagong paghinga na iyon, magsimula muli. Dahil kapag ang Salmo 91 ay naging iyong hininga, nagsisimulang mawalan ng boses ang pag-aalala. At pagkatapos, hindi mo lang alam na ang Diyos ang iyong kanlungan. Nararamdaman mo ito, binubuhay mo ito, hinahinga mo ito. Ang Salmo 91 ay hindi isang agimat upang ilayo ang mga problema o isang lihim na formula upang mabuhay ng walang mga hamon. Ito ay isang tunay na kanlungan para sa mga pagod na kaluluwa. Ito ay isang patuloy na paalala na kahit na ang mga sitwasyon ay hindi nagbabago, ang paraan ng ating pamumuhay sa loob ng mga ito ay maaaring magbago. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula kapag tumigil tayo sa pagtingin sa Diyos bilang isang huling resort na tulong at kinikilala siya bilang ang tahanan kung saan ang ating buhay ay sinusuportahan araw-araw. Hindi huli ang dating ng Diyos. Hindi siya naghihintay na gumuho ang iyong mundo bago siya lumitaw. Siya ay kasama mo sa bawat gabing walang tulog, sa bawat tahimik na luha, sa bawat isipin na tila napakabigat upang dalhin ng mag-isa. At kahit na minsan, ang katahimikan ay nagpapaduda sa iyo, ang kanyang presensya ay hindi kailanman nagambala. Habang ikaw ay naghahanap ng mga sagot, tinatakpan na niya ang iyong kaluluwa. Habang nararamdaman mo na ang lahat ay nasisira, pinananatili niya ang pinakamahalaga, ang iyong pananampalataya. Ang pagbasag ng mga kadena ng pag-aalala at kakulangan ay hindi lang tungkol sa purong lakas
ng kalooban o sa mga diskarte ng tao. Ito ay isang malalim na desisyon na manahan kung saan ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga sitwasyon. Ito ay ang pagpili na manatili sa ilalim ng mga pakpak na hindi natitiklop, sa ilalim ng isang kanlungan na hindi napupunit, sa ilalim ng isang lilim na hindi nawawala sa pagbabago ng liwanag ng buhay. Doon natututo ang puso na magpahinga kahit na patuloy na humihingi ang kapaligiran. Ang pananampalataya ay hindi nag-aalis ng lahat ng mga bagyo, ngunit tinuturuan ka nitong lumakad sa ulan nang hindi naliligaw. Binibigyan ka nito ng direksyon kahit na ang ulap ay tumatakip sa daan. Pinapaalalahanan ka nito na hindi ka naglalakad ng mag-isa, na may isang pastol na gumagabay, isang kanlungan na nagbabantay, at isang boses na bumubulong ng direksyon sa gitna ng ingay. At kapag ang katiyakan na iyon ay nag-ugat, ang pag-aalala ay nagsisimulang lumuwag ang presyon nito at ang kakulangan ay hindi na nagtatakda ng iyong pagkakakilanlan. Ngayon, sa pagtatapos ng sandaling ito, may isang katotohanan na maaaring manatiling nag-aalab sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Ang aking kanlungan ay nasa Diyos. Hindi bilang isang parirala na uulitin, kundi bilang isang paniniwala na isa sa buhay. Dahil kapag ang iyong buhay ay nakabase sa bato na iyon, walang anumang kulang sa labas ang makakapag-alis ng kung ano ang nasa loob mo. At sa pamumuhay ng ganyan, nang hindi mo namamalayan, ikaw ay nagiging tanda ng pag-asa para sa iba. Makikita nila ang iyong kapayapaan at malalaman nila na hindi ito nagmumula sa iyo, kundi sa isa na nagtatakip sa iyo.